Pasintabi po, ang video na ito ay ginawa para lamang sa mga taong nagnanais matukoy ang totoong katotohanan. Ngunit ang video na ito ay hindi ginawa para sirain o lituhin ang inyong pananampalataya. Ito ay base lamang sa aming mga natuklasan dito sa mga nakasulat sa Biblia at maaaring mabanggit ang mga patotoo, pangalan, lugar at iba pa. Ngunit hindi ito namin sinasadya. Ito na kamisteri ang karugtong. Chapter 9. Sinaharing Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amrafil ng Sinar, at Aryok ng Elasar. 5 laban sa 4. Chapter 10. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Chapter 11. Kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Chapter 12. Binihag din nila ang pamangkin ni Abraham na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Chapter 13. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abraham sa Hebreo. Chapter 13. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abraham na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahoyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abraham at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Chapter 14. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nagtipon siya ng 380 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Chapter 15. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Huba sa hilaga ng Damasco. Chapter 16. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Mga kamisteri, ang 4 na hari na binabanggit na naging kalaban ng hari ng Gomora at ng hari ng Sodoma at sa 3 hari pang iba ay hindi natin matukoy kung saan ito nagmumulang lahi ng tao. Tandaan po natin ang sinasabi ng Genesis chapter 14 verse 10 dahil maliwanag na ang hari ng Gomora at ang hari ng Sodoma at ang 5 haring iba pa ang maliwanag na sila ang inaapi, sila ang nilulusob, sila ang kinukuhanan ng ikapabubuhay nila. Maging ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay nabiktima din sa mga 4 na hari na siyang lumulusob doon sa kaharian ng Sodoma at Gomora. Maliwanag dito na mga mabuting tao ang mga nakatira sa Sodoma at Gomora. Merong isang takas na nagbalita kay Abraham na isang Amoreo at si Abraham ay isang Hebreo. Ibig sabihin dito,
magkakampi ang mga Hebreo at ang Amoreo laban dito sa apat na hari na siyang lumusob doon sa Gomora at Sodoma. Ngayon mga kamisteri, papaano nagalit ang Diyos na si Yahweh sa siyudad ng Gomora at sa siyudad ng Sodoma na siyang pinapaulanan niya ng asupre at apoy dahil ito ay puro kasamaan ang gawain na lang. Maliwanag na mga mabuting tao ang mga nasa siyudad ng Gomora at sa siyudad ng Sodoma dahil sila ang pinasok, sila ang kinuhanan ng ikakabubuhay nila, sila ang mga pinapatay nitong apat na hari na ito. Hindi natin malaman kung saan ito nagmumula kung titingin lang tayo sa lahi ng tao. Magkakampi sina Abraham na isang Hebreo at ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora at sa 5 hari pang nabanggit. Mga kamisteri, hindi na bago sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Kung ito'y inyong nababasa, lalo na sa mga nagtuturo ng patotoo, ang Diyos ba ni Abraham na siyang lumikha sa kanya ay Diyos din na siyang lumikha sa apat na hari na siyang lumulusob doon sa kaharian ng Sodoma at sa kaharian ng Gomora at sa kaharian ng 3 pang nabanggit. Dahil nag-iisang lahi lang ang kinakampihan ng Diyos na si Yahweh. Nag-iisang lahi lang ang tinutulungan ni Yahweh sa tuwing may digmaan. At siya pa ang nagngunguna upang ubusin ang lahat ng taong kanilang masasagapawaan papunta sa lupa ng pangako na sagana sa lahat. At ang mga nakatira sa Gomora at Sodoma ay malinaw na sila ay biktima nitong mga apat na hari na ito. Pero bakit nagkaganon? Pinapaulanan sila ng Diyos na si Yahweh ng asupre at apoy. Ang apat na haring lumulusob sa kaharian ng Sodoma at Gomora ay may sari-sariling mga Diyos. At sa mga hari ng Gomora at Sodoma at sa 3 nabanggit na hari ay meron din silang sari-sariling mga Diyos. At lalong-lalo na si Abraham ay may sariling Diyos din siya na naaayon sa lahi nila. Ngunit nang isulat ito sa Biblia ay pinag-isa ang bawat mga Diyos na siyang dapat sundin ng buong sanlibutan at paglingkuran ang Diyos ni Abraham. Kaya't ang nangyayari sa kasulatan ng Biblia ay nagbabanggaan ang bawat mga verse na siyang tumutukoy na marami nga ang mga Diyos. Sundan lang natin mga kamisteri ang ating talakayan dahil meron tayong mababasa na verse na nandito sa Biblia na nagpapatunay na marami nga ang mga Diyos. Dahil nabubulantang tayo mga kamisteri dahil sa pagpasok sa buhay ni Abraham ay biglang dumami ang mga tao na may mga daladalang
mga matataas na kaalaman tungkol sa pakikipagdigma. Kaya nga, laging nakasunod ang Diyos na si Yahweh kina Abraham pagdating sa digmaan, sapagkat walang kaalam-alam ang mga lahi ni Abraham na mga Hebreo tungkol sa pakikipagdigma o pakikipagpatayan sa mga iba't ibang lahi ng tao na siya ding pinamumunuan ng ibang mga Diyos na naaayon din doon sa lahi ng mga tao na naging kalaban nina Abraham. Pasintabi po, ang video na ito ay ginawa para lamang sa mga taong nagnanais matukoy ang totoong katotohanan